Good morning, beautiful people. Good morning, everyone. Good morning, Philippines. Good morning, Taiwan. Late na yung bangon ko. 9 o'clock na. 9 o'clock tuloy yung aking breakfast. Malamig pa kasi. Sobrang lamig, guys. As usual, my breakfast. My breakfast is always eggs at saka tinapay. Wala tayong pandesal. Gusto ko sana pandesal. Walang palaman. Nagtitipid si Inday. Walang titipirin. Kaya pwede na yan. Importante sa akin may itlog. O, diba? Itlog is my life. At syempre, ang aking black coffee. Mawala na ang lahat. Wag lang ang black coffee. Nasubukan nyo na, guys. Uminom black coffee. Tingnan mo, umuusok siya. Umuusok, oh. Black coffee without sugar. Ramdam na ramdam mo talaga, guys, yung sobrang sarap. Masasanay din kayo, guys, pag kayo ay uminom lagi ng black coffee na without sugar. Masasanay din kayo talaga, guys. Tapos pag nasanay na kayo, hanap-hanapin ninyo talaga yung black coffee without sugar. Nakaka-addict. Pero maganda sa ating katawan yun. Pagpawala ng stress. Lalo na, guys, halimbawa, medyo pag gising nyo sa umaga, masakit ang ulo o kaya sa hapon. Feeling mo, ang sakit ng ulo ko, ganon. Parang barado yung mga ganon nyo, barado yung ilong nyo. Ang gawin nyo, guys, magtimpla lang kayo ng mainit na kape. Tapos, uminom kayo ng uminom. Ayun. Gaganda yung pakiramdam nyo. Mawawala yung mga barado ng inyong mga ganto. Tapos, gaganda yung pakiramdam ng ulo nyo. O kaya, lalo doon sa mga nalasing, pag gising nyo sa umaga, masama ang pakiramdam nyo, subukan nyo uminom ng kape. Na black coffee without sugar. Talagang yan talaga yung pinopromote ko kasi totoo naman talaga na ang sarap talaga ng black coffee without sugar. At syempre, guys, kailangan pag uminom kayo ng kape, kailangan kumain na kayo para hindi kayo magka-gastric. Kasi kung iinom kayo ng kape at kayo'y walang laman ang tiyan, magkakaroon kayo ng gastric. So, kung mag-aalmusal kayo, sabayan ninyo pag inom ng kape at pagkain. Yun. Pero sa hapon, kasi nagla-live ako sa hapon pag nagtanghalian ako, di busog na busog pa ako, para hindi antukin ako, yun, nagkakape din ako. Sarap ng feeling talaga, guys. At sa gabi naman, guys, bago kayo matulog, okay lang yun, kahit kayo magkape. Hindi totoo yan na hindi ako makakatulog. Ay, sarap ng tulog ko pag ako nagkape. Basta, pwede kayong magkape. 1 hanggang 2 hanggang 3, pwede pa yan. Pero take note naman, guys, huwag nyo naman tatapangan ng pagkakape. 1 puno lang dito, sa kutsarita, ang pagkakape. Tapos kung medyo mataas ang BP nyo, kailangan kalahati lang kutsarita ang kapehin nyo. Huwag nyo tataasan ng pagkakape. Basta yung paulit-ulit kong sinasabi, guys, pag magkakape kayo, ay kailangan sabayan nyo ng pagkain. Kahit anong makakain ninyo, sabayan ninyo para hindi magkaroon kayo ng gastric. Kasi kung kape lang kayo ng kape, 100% magkakaroon kayo ng gastric. Kaya ayan, kumakain na ako. Ganun yan, guys. Tutorial na naman yan, ha? O, diba? Sa mga walang karanasan sa about sa kape. Sabi nila, ayoko ng kape. Nakaka-high blood dyan. Hindi naman totoo yun. Hindi po totoo nakaka-high blood ng kape. Ang kape po ay nakakababa ng BP. Ang kape po ay nakakapagpapayat at nakakapagpalinaw ng memory. Kung kayo ay malilimutin, magkape kayo palagi. Kunti lang, huwag dadamihan.
dami kayong matutunan sa akin kasi ina-adapt ko sa sarili yan. Napapanood ko rin yan guys, kaya pag once na napanood ko, ina-adapt ko sa sarili ko, kaya ibinabahagi ko rin sa inyo. Totoo yun. Sarap. At about sa itlog naman guys, ang itlog talaga hindi yan nakakataba. Bagkus yan ay nakakapagpapayat. O hindi kayo tataba dito, hindi rin to nakaka-high blood. Kaya okay lang yan, 2 itlog sa umaga. Talagang 100% naman ang itlog ay nakakapagpalinaw ng mata. Sarap. Sorry naman. Totoo yan guys, nakakapagpalinaw ng mata ang itlog. Kaya mag-stock na kayo ng itlog sa inyo. At saka nga din pa ulit-ulit ko sinasabi doon sa may mga diabetes. Maglaga na kayo sa gabi ng itlog, ibabad nyo na sa suka at bawang, kinabukasan almusalin ninyo. Magiging normal ang inyong sugar. Totoo yan. Ulit-ulit ko yung tinuturo sa inyo. Sana matutunan nyo. Sana kahit na hindi nyo araw-araw gawin, basta 3 times a week nyo gawin lang. Pwede yun. Natunaw yung asin ko. May asin ako natunaw. Yun, may asin pa. Kailangan lang. Pagkakain kayo ng itlog, kailangan may tubig kayo sa tabi nyo kasi mahihirinan kayo. Oo, totoo, nakakahirin. Tatlo to eh. 3 tinapay. Oh, ininit ko yan, oh. Hindi ko tinusta, ininit ko lang. Namimiss ko na yung pandesal. Gustong gusto ko talaga yung pandesal sa Pilipinas. Bakit kaya sarap-sarap ng pandesal ng Pilipinas, no? Ito yung guys, tingnan nyo, brown siya. Ano ba yun? Ang flavor niya ay basta itong brown na tinapay para ito sa mga nagda-diet. Kaya kung gusto nyo na huwag kayong tumawa, ang piliin ninyo sa tindahan ay yung brown na tinapay. Ano nga ba yun? Nalimutan ko na kung ano yun. Ito yun, no. Ayan, no. Ito yun. Oatmeal yan. Yung brown na tinapay. Ayan, no. Kumakain nga pala ako, guys, ng oatmeal. Diba? Ayan, oatmeal yan. Kaya pag pibili kayo ng tinapay, piliin ninyo ay brown kasi oatmeal siya. Dami kong pinopromote, ano. Sabi ko nga sa inyo, ina-adapt ko sa sarili ko yung lahat ng napapanood ko. Ang taba-taba ko. Ang taba ko sa suot ko. Pero sa totoong buhay, maliit lang ako, guys. 52 kilo lang ako. Mukha ko lang ng matawa. Kasi wala nang ginawa kundi kumain ng kumain.
Maubos ko. Grabe ah. Sarap. Actually, kung mayroon ditong oven, pwede na akong gumawa ng tinapay kasi marunong na ako lahat maggawa ng cake. Lahat na alam ko. At saka tinapay, kaya ko i-bake ang cake na yan. Itatry ko nga mag-steam ng tinapay. Ay, ibig sabihin, pag steam tinapay, ano naman na yun? Ang tawag na doon ay parang siupaw muna, ay manto pala. Yun yung pag-aaralan ko, manto ng Taiwan. Kasi hindi ko pa talaga naranasan gumawa ng manto. Kailangan lang ay may flavor pag gumawa ka ng manto. Yun talaga ang tutuklasin ko guys kung paano paggagawa ng manto. At pag ako marunong na, pag uwi ko ng Pilipinas, gagawa ko ng manto at ibibenta ko sa Pilipinas. Promise. Ang manto kasi, pwede mong walang palaman, pwedeng kainin mo ng may palaman. Parang munay lang yun. Kaso mo, ini-steam lang. Yun ang manto ng Taiwan. Nanonood lang ako ng tutorial at 100% magagawa ko yun. Promise. Daldal ako ng daldal, mauubos ko na yung kinakain ko. Meron pong nalalabi. Busin na natin ang itlog. Basag na to eh. Oh. Nabasag na siya. Sarap. Ang sarap. Sarap. At saka nga pala guys, pwede yung ibenta yung itlog sa dito ng tao. Nilalaga to dito sa Taiwan. Nilalaga to, nilalagyan ng yung mga kahoy-kahoy, nilalagyan ng tsaa, tapos yung binibenta, mabenta yun. Kaya lahat ng nakikita ko dito sa Taiwan, lahat ng i-adapt ko sa sarili ko, tapos ibibenta ko sa Taiwan, sa Pilipinas pag uwi ko, promise. Sarap. Ayan, maraming salamat. At tapos na yung aking video. Sana may natutunan kayo sa aking mga ibinabahagi sa inyo sa pang-araw-araw, sa aking mga daily routine na ginagawa. Bye everyone, I love you all. Bye bye.